magandang araw sa lahat at meron tayo dito isang ginagawang board ng power supply. Galing to sa isang branded na high power amplifier, no? American brand pero gawang China na siya. Isang sound barrier, sa mga nakakaalam kung ano yung sound barrier, no? Isang magandang klase ng amplifier yan. Tapos ito yung kanyang power supply. So chine-check natin, troubleshoot lang natin kung ano ba yung problema, kung may problema ba dito. So far, ang nakita nating problema ay dalawa or tatlo, bali tatlong nagli-leak na capacitor. Pero yung leak na capacitor na yon ay pwede pa magamit dahil nasa ano pa siya, nasa between 8 and 9,000 microfarad. So ito yung original value niya, 10,000 microfarad, 80 volts. Okay, so class H yung amplifier na to, yung sinusupplyan. Ayan yung supply nito, mayroong high tsaka low. So yung high nito ay nasa 147 volts, tapos nasa 71 volts naman yung low. Ayan, so binaklas natin talaga lahat to, chine-check natin isa-isa. Ina-out circuit natin itong mga rectifier diode na to, itong mga capacitor, tapos ito yung 50 ampere na rectifier, itong dalawa ina-out circuit din natin. Ayan, pati yung mga piyesa dito sa kabila. Ayan, chine-check natin yan isa-isa, sinisigurado natin na wala nang ibang tinatamaan. Okay, tapos tingnan nyo naman, talagang nilinis natin kasi sobrang na medyo may mga mancha na rin yung board nito. Tapos yung hinang nito, nahirapan tayo dahil nasira yung malaking wattage na soldering iron natin. Tapos yung sa kanya yung ginagamit natin at hindi siya gaanong hindi gaanong kumakalat. Isa pa doon sa dahilan ay ibang klaseng soldering lead na ginagamit niya, kaya ayan, dinala natin dito sa bahay at inayos natin. Ayan. Okay, pero ganun pa man, medyo hirap pa rin yung soldering iron natin dahil 40 watts lang at kita nyo naman ang kakapal at lalaki. Medyo nahihirapan kahit na gaano kaganda yung ginagamit natin na soldering lead. Pero at least okay na, nalinis na natin. Ayan, ayan siya. Saka maganda dito sa brand na to ay magandang capacitor yung ginagamit. Robicon, original Robicon talaga. Ayan siya. Hindi katulad ng ibang markang Robicon lang, pero kapag tinanggal mo siya ay napakagaan at parang lata lang, Hindi katulad nito. Ayan, solidong solido, tapos ang bibigat. So ito, binaklas talaga natin to isa-isa. Ayan, ulitin ko, binaklas natin. Nilinis natin yung board. Doon sa board, makikita mo natin may mga latak talaga. Saka yung makita natin na nag-iinit yung capacitor dahil nangingitim na yung ganito nito, yung PCB. Okay, so may-ari dito ay isang veteranong rin, katulad natin. Magaling din gumawa ng mga amplifier. May sarili din siyang gamit na pang service. Pero believe ako sa kanya dahil 73 years old pero hindi pa rin nagsasalamin at kumakana pa rin. So dito sa mga ganito kasing amplifier, pinapasa na sa atin dahil nga napakabigat. Kailangan 2 tao yung magbubuhat nito. Kaya ang binibiran niya ngayon, yung mga ganito, mga integrated amplifier, Sakura, Concert, mga ganun-ganun, yung mga generic na mga integrated amplifier. Yun yung mga ginagawa niya. Okay, sa mga ganitong high powered amplifier na talaga, yun yung inaano sa atin dahil hindi naman niya mabubuhat, tsaka mahirap balik ta rin dahil malalaki yung transformer. Sobrang bigat talaga, hindi na niya kaya tinulungan na lang natin. Okay, so hanggang dito na lang siguro tayo, So maraming salamat. God bless at bye-bye.